Eto mga sir, meron tayong isang troubleshoot dito na check engine. Galing pa ng ano to Cavite. At pinacheck na sa iba to. Ayan nga, dalawang beses nang pumuputok yung fuse. Ang kwento kasi nito ni sir ay tumatakbo tapos biglang namatay at nagkaroon ng check engine. Nawala yung panel. Ito yung lagi kong sinasabi na kapag medyo nagkaroon na siya ng edad yung motor, 1 year mahigit o 2 years hanggang 3 years, napaka-importante yung pinapacheck nyo na yung inyong wiring. Para hindi kayo matulad dito, buti na nga lang at hindi na pinilit na walwalin yung wire or ilang beses on and off. Pumutok na yung fuse nito. Yung pinaka main 25. Yan. Kapag once na pumuputok na yung fuse, huwag nyo nang pilitin. Ang ano ko kasi dito, 3 beses na naputokan kayo ng fuse, may sira yung ECU. Ang gawin nyo, buksan nyo nandito, i-check nyo yung wire ng nandito. Isa ang nagpapacheck engine sa unit natin. Itong mga wire na to, ito. Yan, pansin nyo. Yan, isa yan. Kaya lahat ng mga customer ko nagpapagawa sa akin dito, itong reserve hose na to ay tinatanggal ko ito. Yan. Tinatanggal ko yan tapos nilalagay ko na lang sa ibabaw. Hindi naman delikado yan kasi ang gamit lang yan naman kapag once na naglagay ka ng coolant sa reserve at napuno mo, tatapon. Kapag bumubulok yung unit, dyan tatapon. Yan, dapat ganito na. Sa unang taon, medyo pangalawa ganoon, hindi nyo pa mararamdaman yan. Pero ito, sa katagalan kasi tumitigas to. Sinisira niya to. Yan, kaya ngayon tinanggal ko na yan. Tapos check nyo rin dito. Itong mga ano na to. Itong mga bakal na to. Yan. Pag 25 maaring stator. Yan. Inangat ko yan kasi may purpose ako dyan. Lalagyan ko ng hose para hindi masugatan yung wire. After nyo ma-check dito sa part na to, sa pinakailalim. Ayan o. Ito yung dahilan niya kung bakit pumaputok yung fuse. Ayan o. Ito nyo yung bakal na yan. Ayan o. Namula na. Dahil sa positive negative nag-away na. Ngayon dumikit na. Ito yung dahilan ng check engine. Tapos pagputok ng fuse. At kapag ka inulit mo yung pagpalit ng fuse, siguro kahit na 100 pa yung fuse na gamitin mo, laging puputok yan kung hindi mo ito i-check. Kaya yung lagi ko nilalagyan ng hose. Ito. Yan. Pansin nyo itong hose na to. Ginagawa ko dyan. Ito yung aking binabalot sa bakal na yan. Sa bakal na yan. Yan. Dyan ko binabalot. Ngayon, aayusin muna natin yan para mapaandar natin. Ngayon, kapag once na na-check nyo at wala namang problema dyan, ibig sabihin, baka andun sa stator yung problema. Basta pag kaming yung pumuputok na fuse 25, asahan nyo stator yan. Ngayon kapag natin yung stator ganun pa rin, pumuputok pa rin yung fuse, malamang damage na yung ECU. Kaya laking gastos. Kaya tatandaan nyo lagi kapag once pumuputok yung fuse na 25, huwag nyo nang ulit-ulitin pang buksan yung makina or yung susian pala para hindi ma-trigger na masira yung ECU. Kaya ito buksan na nito para mapandar natin. Sinakay na lang to at hindi ko na lang din tinisting na pa i-on yung ignition kasi pumapatok na. Ayusin ko muna to sa i-on yung ignition. Ito mga sir, bali natanggalan natin yung kanyang headlight assembly, tapos yung tapaludo sa ilalim. Medyo maraming kinakalas at normal lang yan dahil nga scooter yung ating ginagawa. Okay, tanggalan natin yung cover ng
Charge natin to. Ito yun. Ito ang dahilan. Kaya kapag nagtutroubleshoot kayo ng ganito, ng wire, napaka-importante disconnect nyo yung battery para hindi na ano. Ito. Part siya ng stator. Ayan o. Sunog o. Yan. Pag si stator ang may kalmot o may sugat o nagdidikit sa ground, 25 talaga ang puputok dyan. O ngayon, try natin magano. Palatan mo natin yan. Tapos ilayo muna natin. Maglagay tayo ng fuse. I-on natin ignition. Yan. Tanggalin natin yung ano, yung ibabaw para hindi ma-trigger. Para hindi tayo makasira. Kaya pagdating sa pagwa-wiring mga sir, diyan tayo maingat. Huwag basta-basta ang ano, connect ng connect, huwag basta ng kabit ng kabit, tap ng tap. Sensitive ang ECU ng mga to. Yung bigyan mo ng kwan fuse, tapos try natin i-on. Yan, dahil wala nang fuse na 25, ito ilalagay natin, yun o, ipaputok. Yan, tapos pwede nating i-on yan mga sir, kahit nakatanggal ito, saka yan yung dikit mo yung battery, diba? Tumutog nyo rin. Ilagay mo isa. I-call mo na. Yan. Tigat mo yan. Lobat na ata. Wala, lobat na yung battery. Charge mo natin. Ito, dalawa. Dumidikit dito sa ground. Kaya babalutan muna natin yan. Kakapalan na lang natin yan. Tapos ayan, naka-charge yung battery. Charge muna natin. Yung nakadikit kasi. Nakadikit pa kasi. Testing natin. Kailangan pa rin kulik yan. Kulik na natin. Check mo din yan. Ibang fuse baka may pumutok din. Ayan. Testing natin kung goods ba ang wire or damage na yung ECU. Ito yung masakit. Ayan. Testing tayo ha. Ito. Tinanggal natin to ha. Kapag once na yung mga sensor taas, baba, hanggang sa stator nakatanggal, at kapag na-on natin to at gumana, okay ang wire. Ngayon kapag binalik naman natin tong kahit isa lang dito, pag binalik natin yan at pumutok, short circuit na ang ECU. Ayan, pumutok na yung fuse na nilagay ko. Kasi nga may problema na yung ECU. Ayan, i-demo ko muna. Okay, dahil lobat na yung battery niya, nasira na rin yung battery. Kaya pagka medyo na-try nyo na yung ano, check engine at pumuputok na yung fuse, wag nyo ng ano, i-on pa, tanggalin nyo na yung positive kagad. Wala, hindi nakadikit. Okay, testing natin, hindi na makakonect yung ground plug sa baba. Okay, wala. Hindi, wala. Iyan mo. Baka hindi nakadikit. Okay, yan. Hindi nakadikit. Okay, ayan, nag-on, no? Tapos, ito, isusuksok ko to, ha. Pag namatay yung panel, yan, pa-slide ko. Para makita. Pagka namatay yung panel lang, ilagay ko to, ECU na yan. Ayun, pumutok. Ibig sabihin, short circuit na yung ECU. Kaya pagka nag-check engine, pumutok na yung fuse, wag nyo ng ano, tangkain pang palitan ng fuse. Diretsang ano,
dapat palitan nyo na kaagad o di kaya check nyo na yung wire. Wala, di dali yung ECU. Okay, tapos na tayo nag-wiring. Kasi natin hanggang doon sa dulo. Dinisconnect muna natin tong MDL nya. At ayun nga, merong nabili set na second hand na ECU. Testing natin. Ito yung luma niya. Same procedure pa rin ang gagawin natin pag-test para sureball na ano, na kung sakali may problema sa wiring ay hindi maapektuhan ang ECU. Pero inuuna pa natin talaga yung ano, kanyang wiring bago tayo mag-install ng bagong ECU para walang aberya. Ganoon naman kasi talaga ang ano, pag-wiring. Okay, technique natin mga sir kapag mag-install tayo ng new ECU at takot kayo baka kasi may iba pa pong problema yung wire ninyo, gumamit kayo ng hibla ng wire na ididikit nyo sa battery to terminal ng ano ng motor. Itong to. Lagyan nyo lang hibla ng wire. Yan, para matesting natin. Yung sa kanya, hindi galing dito. Ito second hand din to, galing sa bangga. Ayan nag-on siya. Ibig sabihin, kapag nag-on yan, wala pang ECU yan Pag nag-on yan, ibig sabihin walang problema yung wiring niya. Kung may problema kasi yung wiring, puputok yung fuse. Tapos binabaan natin yung main, ginawa muna natin ng 10. Tapos lalagay muna natin yung ano, positive saka negative papuntang battery to ECU. Tapos on natin. Okay. Ayan, kita nyo naman mga sir na hindi naman siya pumutok. Doon sa original niya kasi, ito lang yung nakasaksak, pumuputok na yung fuse. I-connect natin isa. Hook natin ulit. Yung sa stator naman yung i-connect natin. Yan yung naging dahilan pagkasira na ECU. Dalawang wire ang dumikit sa ground. On natin ulit. Okay. Naka-panel na naman siya. Ibig sabihin ay goods. Yung pinaka-kuan na ibabaw. On natin. Sana mag-on. Ano? Di pata. Yan mo, baka nag-ano na. Ayan. Okay, nag-on. Ayan, wala ang check engine. Ibig sabihin yan, aandar yan. Kaso dahil hibla ng wire yung ginamit natin sa battery, kapag pinostart natin yan, ano yan, maghihiwalay yan. Kasi maliit lang to. Try natin. Ayan iinit siya kasi maliit. Idikit mo na lang, papandar natin. Pero tumunog na yung makina. O natin. Ganyan ang ginagawa namin ano, pag-check ng wire. Ayan, mandar siya mga sala. Okay, goods yung nabili ni sir. At napakasulit naman yung usapan nila sir dahil testing muna bago bayad. Yun ang ano, magandang ano, kasunduan. At ito, narinig naman ni sir na umandar na yung ano, motor niya. Kaya babayaran niya na. Ganoon ang ano, magandang pagbibenta. Talagang hindi ka talaga ano, malulugi. Salpak muna bago bayad. Kailangan marinig mo muna ano, umaandar muna. Siyempre, ikaw na nagbibenta, kailangan siguraduhin na yung motor ay walang problema. Kasi in case na magkaroon ng problema at alam mo naman na okay yung ECU mo, siyempre, kasalanan ng ano yan, ng may-ari. Unong pinagpapagawa niya ganun. Kasi hindi na-check ng maayos bago lagyan ng bagong ECU. At ayan, nilagyan na natin ng wire. Ito yung naging dahilan, dumikit dito. Dalawang wire kasi yung ano, yung dumikit sa ground. Pero kung isang wire lang sana, maaaring mariresolve pa yung ECU. Tapos pinilit pa kasi ng ano, pang ano, i-troubleshoot nang hindi chinek yung wire. Ang nangyari, shortage na yung ECU. Kaya kapag nagkataon na yung motor nyo ng 2 years, 1 year, pa-check nyo na yung wire. O kung kayo naman, kaya nyo naman mag-check nyan,
lagi nyo lang i-double check to, tapos bili na lang kayo ng hose, siksikan nyo. Kung wala naman kayong hose, siguro pwede na electrical tape, kapalan nyo lang hanggang doon sa pinakailalim. Kaya ang gagawin na natin ay babalik na natin dahil goods na yung motor ni sir. Ewan ko lang kung magkano usapan nila presyo. Kasi itong unit, itong pinanggalingan ng ECU, ayan, nakakwento naman ng may-ari na galing sa disgrasya. Kaya hindi na pinagawa, pinarch out na lang. Okay, balik natin lahat dahil goods na siya. Kaso may isa pang problema, battery niya nga lang. Kasi na dead din yung battery, chinarge ko kanina, hindi talaga nag-a-appear yung amperahe or yung hindi tumatanggap ng charge mula charger. Okay, tumakas na, balik natin yung bearings niya, na-under na din. Kaso problema natin, ayun nga, nanginginig yung ilaw niya. Dahil nga yun sa battery niya. Wala nang play to. Wala nang play. Ayan ang problema mo. Pagka, kasi damage yung battery. Pagka, hindi. Ito lang gamitin mo. Ito lang gamitin mo. Palyado ah. Okay, tinandar natin uli. Kaso series. Ayun nga. At meron pala silang extra motor. Kaya bibili sila ng kaya talaga battery. Pero idadiagnose pa rin natin kasi hindi naman brand new yung ECU, second pa rin, kaya idadiagnose pa rin natin ito para manumbalik sa dati. Okay, tayo natin yung battery. Ayan meron tayo yung battery. Maroon. At ayan, dahil nga second yung natin, ECU, i-reset pa natin yan para ma-factory reset natin. Sa ilalim, ganito yung itsura niya. May guma na. Yan, kahit magdikit na yan, hindi na masusugatan yung wire kasi rubber na yung nilagay nating hose. Okay. Ayan nagmi-minor na. Kanina kasi hindi natin maituno dahil nga sira yung battery. Kilometer ayan 78,291. Medyo may kalakihan na rin. Okay, goods na. Okay na to. Kaya kapag may isang taon na yung unit niyo, pacheck nyo na yung wire niyo. Totally marami na rin akong nai-content na ganyan. First time lang sa version 3.